Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang sulat na ito. Siguro ang pinakamadaling paraan ay aminin na hanggang ngayon nanginginig pa rin ang kamay ko habang nagsusulat. Noong una akala ko exaggeration lang ang mga kwento ng mga lolo't lola ko tungkol sa mga kaluluwa. Lumaki kasi ako sa La Trinidad, Benguet, lugar na puro bundok, malamig ang hangin at puno ng alamat. Bata pa lang ako, naririnig ko na huwag kang dadaan sa sementeryo paggabi. Huwag kang kukuha ng bato o halaman sa lugar na hindi mo kilala. Huwag kang tatawa ng malakas sa libingan. Simple lang ang babala. May mga espiritu raw na hindi nakakatawa at ayaw ng bastos. Lumaki akong may respeto sa ganoong mga kwento. Pero habang tumatanda, natutunan ko ring ihiwalay ang paniniwala sa realidad. History major ako. Ang trabaho ko ay tumingin sa ebidensya, magbasa ng dokumento at alamin ang nangyari. Hindi yung basta na lang tatanggapin ang sabi-sabi. Kaya nang mangyari ang field trip namin sa Maynila, sinabi ko sa sarili ko na educational lang ito. Opportunity para makita ang Fort Santiago kung saan dumaan si Rizal bago siya barilin at kung saan ikinulong at pinahirapan ang napakaraming Pilipino noong panahon ng Kastila at Hapon. Pero may kasabihan nga kami sa Cordillera, spirits linger where history bleeds. At doon ako natakot, Sir Jupiter, kasi noong araw na yon, hindi lang kasaysayan ang nakita ko. Parang mismong nakaraan, buhay na buhay, humihinga sa paligid namin. Hindi ko na uulitin ang buong itinerary ng field trip, basta ang natatandaan ko, tuwang-tuwa pa kami sa bus mula Benguet papuntang Maynila. Picture dito, tawanan doon. May mga kaklase akong nag-TikTok pa sa biyahe. Ang saya lang. Pero pagdating namin sa Intramuros, nagiba ang pakiramdam ko. Para bang biglang bumigat ang hangin. Yung mga lumang pader, yung batong sahig, yung malalaking gate, lahat parang may matang nakatingin sa amin. Sinubukan kong i-rationalize. Sabi ko, baka dahil history student ako kaya heightened lang yung awareness ko sa lugar. Natural lang siguro na maramdaman ang bigat kasi alam mong libo-libong Pilipino ang namatay at nahirapan doon. Pero habang tumatagal kami sa loob, mas nagiging kakaiba ang atmosphere. Hindi lang sa historical heaviness, para siyang presensya. Naalala ko pa habang bumababa kami sa dungeon kung saan tinapon ang mga preso, may malamig na hangin na humampas sa batok ko. Naramdaman ko ring parang may humawak sa braso ko pero paglingon ko wala namang tao sa tabi ko. Gusto ko sanang baliwalain. Field trip lang ito, academic requirement, pero hindi ko na kayang lukuhin ang sarili ko. Sir Jupiter, sa Fort Santiago, may sumama sa amin at hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumibitaw. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig dito sa Sitio Bangungot. Ako po si Danny Romero, 20 taong gulang, isang history major sa Benguet. Tahimik lang talaga ang buhay ko bago mangyari ang lahat ng ito. Araw-araw naglalakad ako papunta sa campus mula sa boarding house, dala-dala ang maliit kong journal. Mahilig kasi akong magsulat ng notes tuwing may lecture, na hindi lang tungkol sa tinuturo ng professor, kundi pati na rin sa mga obserbasyong nakikita ko. Halimbawa, kung paano naiiba ang kinis ng bato sa lumang gusali kumpara sa bago, o kung paano nababago ng ulan ang amoy ng lupa sa paligid ng classroom. Maliit na bagay, pero para sa akin, bahagi rin ng kasaysayan yon. Hindi ako masyadong palabarkada. May mga kaklase ako na nakakasama paminsan-minsan pero mas madalas tahimik lang akong nakikinig. Mas observer ako kaysa sa laging nakikisalo. Kapag fieldwork, ako yung tipong laging nasa likod. Nag-i-sketch ng paligid, nagsusulat ng notes at bibihirang magtanong maliban kung kailangan.
May nagsasabi na mukhang mataray daw ako dahil hindi ako madaldal. Pero ang totoo niyan, nahihiya o mahiyain lang ako. Marahil, kailangan ko ring ipaliwanag kung bakit history ang pinili kong kurso. Simple lang sana ang sagot kasi gusto kong maintindihan ang mga kwento ng nakaraan. Pero sa totoo lang, may mas personal akong dahilan. Bata pa lang ako, lagi nang nakikwento ng lolo't lola ko ang mga nangyari noong panahon ng giyera sa Cordillera. Paano raw nagtago ang mga pamilya sa kuweba para makaiwas sa sundalong Hapones? Paano nag-aalay ng manok o baboy bago putulin ang puno kasi baka may espiritong magalit? Doon ako unang natutong makinig. Kasi alam kong bawat kwento may laman na hindi mo basta mababasa sa libro. Namatay ang tatay ko noong high school ako. Hindi siya sundalo o bayani, simpleng magsasaka lang. Pero nung libing niya, ramdam ko yung halaga ng alaala. Yung mismong paligid ng sementeryo punong-puno ng kwento. Bawat puntod may nakaraan. Doon ko na-realize na ang history, hindi lang tungkol sa mga pangalan na nakalista sa aklat. Hindi lang siya tungkol sa mga bayani o petsa. History is memory. At yung memory, buhay sa mga taong nagdadala nito. Kaya nang dumating yung oras na pipili ako ng kurso, hindi ako nagdalawang isip. Hindi man ako ang pinakamatalino sa klase, pero gusto ko yung nararamdaman kong koneksyon. Gusto kong marinig, makita at isulat ang mga bagay na hindi laging nakikita sa formal na kasaysayan. Hindi lang para sa grades, kundi para maramdaman ng mga tao na may mga lugar at alaala na dapat igalang. Siguro nga dahil sa mindset na yon, kaya iba ang pakiramdam ko nang una naming puntahan ang Fort Santiago. Hindi lang ako turista, hindi lang ako estudyante, ang tingin ko, pumapasok kami sa isang lugar na ginawang libingan ng libo-libong alaala. At kahit alam kong academic field trip lang yon para sa karamihan, sa akin, parang iba. Dahil lumaki ako sa Benguet, dala ko na rin ang mga paniniwala ng matatanda na hindi dapat pinagtatawanan ng mga libingan, na ang mga lugar na diniligan ng dugo ay hindi basta tourist site. Sa probinsya namin, may respeto palagi, may paalam, may pag-iingat. At siguro yun ang dahilan kung bakit ako rin ang pinakaapektado sa lahat ng magsimula na ang kababalaghan. Nagsimula ang lahat isang araw. Inanunsyo ng professor namin na magkakaroon kami ng field trip papuntang Maynila sa Fort Santiago mismo. Ang sabi niya, hindi ninyo dapat basahin lang ang kasaysayan. Kailangan nyo itong maranasan. Kung ako lang ang masusunod, hindi na sana ako sasama. Malayo ang Maynila, magastos ang biyahe, at hindi ako komportable sa masisikip na lugar. Pero dahil kailangan ito para sa klase, wala akong nagawa. Excited ako kasi sa wakas makikita ko ng personal ang mga lugar na madalas ko lang nababasa sa aklat. Intramuros, Luneta, Fort Santiago. Pero kabado rin ako kasi first time kong bababa ulit ng ganun kalayo mula Benguet. At iba pa talaga ang mundo ng Maynila kumpara sa nakasanayan ko. Naalala ko pa yung sinabi ni nanay bago ako umalis. Anak, mag-ingat ka. Ang Maynila hindi lang matao. Marami ring kaluluwang ligaw dyan. Huwag kang basta kukuha ng kung ano-ano, lalo na kung sa lumang lugar. Tinawanan ko lang yun para hindi siya kabahan. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong may bigat yung bilin niya. Dahil history major ako, hindi na bago sa akin ang ideya na may mga lugar na puno ng alaala ng dugo't hirap. Pero iba kasi pag ikaw mismo ang nasa lugar, hindi lang nagbabasa ng libro. At yun ang mararanasan ko sa Fort Santiago. Ang masakit lang, Sir Jupiter, hindi ko akalaing totoo pala ang sinasabi ng matatanda na ang mga kaluluwang naipit sa kasaysayan
minsan nakikisama sa mga buhay. Kaya ako sumusulat ngayon, hindi dahil gusto kong gumawa ng kwento para takutin ang iba. Hindi rin dahil naghahanap ako ng atensyon. Ginagawa ko ito kasi hindi ko kayang itago na lang ang lahat. May mga bagay na nangyari sa field trip na yon na hanggang ngayon hindi ko matanggap. Mga gabing hindi na ako makatulog, mga tunog na bumabalik sa tenga ko at mga mukha ng kaklase kong hindi na makangiti, gaya ng dati. At higit sa lahat may guilt akong dinadala. Survivor's guilt siguro. Kasi kung bakit ako pa ang nakauwi at nakakapagsulat ngayon, hindi ko rin alam. Sir Jupiter, doon sa Fort Santiago nagsimula ang lahat. Pero hindi doon natapos. At kung may natutunan ako, ito. Hindi lahat ng field trip ay tungkol lang sa pag-aaral ng nakaraan. Minsan, ang nakaraan mismo ang sumusunod sa iyo pauwi. Noong araw na ng field trip, 4:00 pa lang ng umaga umalis na kami mula La Trinidad. 4:00 pa lang ng umaga, nakasakay na kami sa bus na nirentahan ng department para sa field trip. Antok pa ang lahat. May ilan na nakasandal na sa bintana at tulog na agad. Ako naman, gaya ng nakasanayan ko, inilabas ko ang maliit kong journal at nagsimulang magsulat ng kahit anong pumapasok sa isip ko habang gumugulong ang gulong sa kalsada. Mahaba ang biyahe mula Benguet papuntang Maynila. Kahit sanay na ako sa mga paakyat at pababang kalsada sa bundok, iba pa rin ang pakiramdam kapag lumalayo ka na sa lugar na kinalakihan mo. Habang papalayo kami, ramdam ko yung lamig ng umaga na unti-unting napapalitan ng init habang bumababa kami ng kapatagan. Tahimik lang ako, pinagmamasdan ng paligid. May mga kaklase akong natutulog, iba nagsiselfie, nagbibidyo, nagtatawanan. Ako nakikinig lang sa ingay ng makina at paminsan-minsan nakatingin sa labas. Pagdating ng 8:00 ng umaga, sumalubong sa amin ang masikip na Maynila. Traffic, jeepney, billboard, init ng kalsada. Lahat ng ito, sobrang layo sa preskong hangin ng Benguet. May ilan sa amin na sobrang excited kasi first time nila sa lungsod. Ako medyo nag-a-adjust pa. Hindi ko rin alam kung saan ako dapat titingin kasi parang lahat sabay-sabay kumikilos. Unang hinto, National Museum. Dito kami unang pumunta at masasabi kong yun ang pinakanormal na bahagi ng field trip. Halos lahat kami natuwa sa laki ng gusali at sa dami ng painting at artifact. Ang linis, ang tahimik, at parang bawat eko ng yabag namin sa sahig ay may kasamang respeto. At syempre, pinakapinuntahan ng lahat, ang Spoliarium. Isa ito sa pinakatanyag na obra maestra sa Pilipinas. Ipininta ni Juan Luna noong 1884. Ang Spoliarium ay hindi lang simpleng obra. Simbolo siya kung paano trinato ang mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Ang mga katawan sa painting, hinihila na parang wala ng halaga. Mas mababa pa kaysa hayop. Para sa iba, trivia lang yun. Para sa akin, mabigat. Habang nakatayo ako sa harap ng canvas, ramdam ko kung bakit nilikha ni Juan Luna ang obra na iyon. Para mulatin ang mga Pilipino. Ipaalala na hindi dapat tanggapin ang pang-aapi. Hindi ito simpleng painting. Isa itong tahimik na sigaw mula sa nakaraan. Kaya habang yung mga kaklase ko panay picture at pose, ako hindi makangiti. Tinitigan ko lang ng matagal. Parang hinahatak ako ng mga bangkay sa sahig. Parang may bigat na ayaw bumitaw. Hindi ko man masabi sa iba, pero sa loob-loob ko, naramdaman ko na yung mga alaala ng kasaysayan. Mas buhay pa kaysa sa amin na nakatingin lang. Pero gaya ng lahat ng field trip, natapos din yun sa tawanan, picture-taking at simpleng pag-ikot. Walang kakaiba. Normal ang lahat. Ikalawang hinto, Manila Cathedral.
Pagkatapos sa National Museum, tumuloy kami sa Manila Cathedral. Doon ko unang naramdaman yung ibang mundo sa Maynila. Sa labas, puno ng jeep, ingay at usok. Pero pagpasok namin sa loob ng simbahan, biglang katahimikan. Para kang inilayo mula sa gulo ng lungsod at ibinalik sa panahon ng mga Kastila. Ayon sa professor namin, ilang beses nang nasira at naitayo muli ang katedral na ito. Mula pa noong 1500s hanggang ngayon. Bawat pagkawasak, giyera man o lindol, may panibagong muling pagtayo. Kaya tinatawag din siyang saksi ng kasaysayan ng Maynila. Tahimik lang ako habang naglalakad sa loob. Tumingala ako sa kisame at naisip, ilang libong panalangin na kaya ang iniyak dito? Ilang kabaong kaya ang idinaan bago lumabas ng pintuang iyon? Sa probinsya kasi maliit lang ang simbahan namin. Simpleng kahoy, walang engranding disenyo. Kaya para sa akin, ibang-iba ang bigat ng Manila Cathedral. Hindi lang siya gusali. Para siyang isang aklat ng pananampalataya at trahedya na nakatayo pa rin kahit ilang ulit ng winasak. Normal lang naman ang lahat dito. May nagdarasal, may turistang kumukuha ng litrato, may seminarista pang dumaan. Wala pang kakaibang nangyari pero may gumuhit na sa isip ko. Kung ganito kabigat ang pakiramdam ng isang simbahan na itinayong muli, paano pa kaya sa mga lugar na hindi na nakabangon mula sa nakaraan? Ikatlong hinto, Luneta o Rizal Park. Paglabas namin ng katedral, diretso kami sa Luneta. Para sa karamihan tourist spot lang ito, parang malaking parke kung saan pwedeng mag-picnic o mag-picture sa monumento na Rizal. Pero para sa akin bilang history major, iba ang tingin ko. Dito mismo binaril si Dr. Jose Rizal noong 1896. Dito bumagsak ang katawan ng taong nagmulat ng bayan at hanggang ngayon nakatayo pa rin ang monumento niya. Bantay sarado ng mga sundalo. Para bang bawat damo sa paligid saksi sa isang pagkamatay na nagbigay buhay sa bansa. Hindi ko mapigilang isipin, ilang estudyante na kaya ang dumaan dito na walang pakialam kung gaano kabigat ang lupa na tinatapakan nila. Marami pa rin tumatawa, naglalaro, nagtitinda at sa isang banda, tama lang siguro. Kasi ang sakripisyo ni Rizal, para rin doon, para magpatuloy ang buhay. Pero sa akin ramdam ko yung ironiya. Masayahin ang paligid pero sa ilalim nito, may dugo. Ikaapat na hinto, Intramuros. Hapon na nang makarating kami sa Intramuros. Ang unang sumalubong sa akin ay ang mga pader, makapal, luma at may bakas ng bala. Tinawag ng professor namin na lungsod sa loob ng lungsod. Dito nakatira noon ang mga Kastila, ang simbahan, ang paaralan at ang kanilang pamahalaan. Habang naglalakad kami sa loob, hindi ko maiwasang isipin na parang multo rin ang Intramuros. Nakakapanibago kasi modernong Maynila sa labas, puro ingay at traffic. Pero sa loob, parang ibang siglo. Ang mga kalye makikitid at bato. Ang mga lumang gusali kahit inayos, halatang matanda na. Katulad ng ibang lokasyon, para sa iba tourist spot lang ito. Pero sa mata ko, parang nilalakad namin ang mismong anino ng nakaraan. Tahimik pa rin ang field trip. Wala pang kakaibang nangyayari. Pero doon ko unang naramdaman yung banayad na kaba. Yung tipong parang may mga matang nakatingin mula sa mga bintanang sarado na. At alam ko na, hindi pa ito ang Rurok. Kasi ang huli naming destinasyon, ang Fort Santiago. At doon magsisimula ang hindi ko na malilimutan. Pagkatapos namin sa Intramuros, diretso na kami sa Fort Santiago. Ito ang huli naming destinasyon. Sa totoo lang, excited ako dito dahil hindi lang ito basta historical site para sa akin. Para itong isang memory capsule ng bansa. Again, bilang history major, para itong paglalakad sa mismong pahina ng mga libro
na binasa ko noong nag-aaral pa lang ako. Pero habang papalapit kami, parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko na hindi ko may paliwanag. Habang naglalakad kami, narinig ko yung professor namin na nagkikwento tungkol sa kasaysayan ng lugar. Sinabi niya na itinayo raw ito noong panahon pa ng Kastila bilang proteksyon ng Maynila. Ginamit din itong kulungan. Dito idiniretso sa Rizal bago siya binaril sa Bagong Bayan. Sa isip ko, ito mismo yung huling dinaanan ng taong binabasa ko lang sa mga pahina ng libro noon. At ngayon, nandito ako. Nakatapak sa mismong daan na minsan niyang tinahak. Hindi lang ito field trip, para siyang personal na paglalakbay. Pero hindi lang Kastila ang gumamit dito. Dagdag pa ng professor. Noong panahon ng Hapon, ginawa itong torture chamber. Maraming sundalo at sibilyan ang kinulong at pinahirapan dito. Marami ring namatay, nilunod at pinatay sa mga dungeon. At habang iniisip ko yun, parang mas lalo kong naramdaman yung bigat ng hangin. History is memory, sabi ko sa sarili ko, at may mga memoryang hindi marunong matahimik. Pumasok kami sa maluwang na plaza sa loob. Ito raw ang Plaza Moriones. Maganda naman ang tanawin. Malinis ang damuhan. May mga puno at kita mo yung lumang pader na bato. Normal lang lahat sa unang tingin. May mga estudyante pang nakatambay, nagsiselfie, nagkukulitan, pero sa kabila ng ingay, parang may bahagi ng lugar na hindi naaabot ng tawanan. May isa kaming kaklase na napaupo agad sa lilim ng puno. Pawis na pawis at parang nahilo. Akala namin dahil lang sa init, pero sabi niya bigla raw siyang nabulunan ng hangin. Parang ang bigat daw ng dibdib. Nilagyan na lang ng professor ng tubig at pinagpahinga. Ako naman habang nakatingin sa pader, may narinig akong tila kaluskos ng bakal. Parang tunog ng chain na kinakaladkad. Sa una, akala ko gawa lang ng maintenance o guard, pero nung tumingin ako, wala namang taong malapit. Napangiti ako ng pilit at iniisip na baka echo lang ng kung ano. Ayoko magpaniwala agad, pero sa loob-loob ko, nagsisimula ng magtanong, paano kung hindi lang echo? Sumunod naming pinuntahan ang Rizal Shrine. Tahimik ang loob, punong-puno ng dokumento, larawan at replika ng mga gamit ni Jose Rizal. Doon ko unang naramdaman yung kakaibang lamig. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa mismong atmosphere. Para kang hinahaplos ng malamig na hangin kahit wala namang bintanang bukas. Habang nagmamasid ako sa sulat kamay ni Rizal, bigla kong naisip. Ito yung mga huling taon ng isang taong alam niyang mamamatay siya. Parang may kirot sa dibdib. Kasi hindi ko maiwasang isipin na bawat letra, bawat talata, nakabaon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isa pa, habang nagpipicture yung barkada ko sa gilid, napansin ko sa screen ng camera nila na parang may anino sa may bintana sa likod nila. Hindi malinaw, parang blur lang na tao. Pero nung lumingon ako, wala namang nakatayo doon. Tinawanan lang nila ako nung sinabi ko at sinabing baka reflection lang. Pero ako, natigilan talaga. Hindi ko masabi kung imahinasyon ko lang ba o kung may sumisilip talaga mula sa labas ng frame. Pero hinayaan ko na lang at binaling ang tuon ko sa tour guide namin. Paglabas namin, dumaan kami sa pader ng mga martir. Doon nakaukit ang mga pangalan ng mga Pilipinong pinatay noong panahon ng Hapon. Ang daming pangalan. Habang binabasa ko yung ilan, ramdam kong hindi lang sa listahan. Mga buhay silang nawala. May isang kaklase akong nagbiro pa ng, "Uy, baka multo nila nagbabantay pa rin dito." Pinandilatan lang siya ng prof namin at sinabing huwag magbiro ng ganoon. Nakangiti siya pero halatang may bigat sa tono. Doon ako nakarinig ulit ng mahina, parang iyak ng bata.
Tumingin ako sa paligid, wala namang bata sa grupo namin. Lumingon ako sa dulo ng pader, wala rin. Binaliwala ko at hindi na sinabi sa grupo, baka akala nila nasisiraan na ako. Inisip ko baka guni-guni lang at sobrang pagod na ako kakalakad buong araw. Pero ramdam ko yung kilabot na dumaan sa batok ko. Bago bumaba papunta sa dungeon, dumaan muna kami sa malapit na open air sa Raha Sulaiman Theater. Maluwang yung lugar, may mga upuan at entablado. Sa gilid may CR, automatic halos lahat ng kaklase kong dumiretso doon. Hindi ko naman planong sumama pero naisip ko na baka kailangan ko rin. Pagpasok ko, walang tao sa loob. Maliban sa 2 kaklase ko na naunang lumabas ng cubicle. Tahimik. Habang naglalakad ako papunta sa urinal, biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Pero hindi siya yung tipong malamig na galing sa electric fan o hangin. Para bang may dumaan na tao. Napalingon ako. Wala. Pero lahat ng balahibo sa braso ko tumayo. Paglabas ko, tinanong ko yung isa kong kaklase, si Carlo, may iba bang nag-CR? Tanong ko. Wala naman dul. Pero parang kumakalabit sa likod ko kanina. Hindi ba ikaw? Umiling ako. Sinabi ko hindi. Nagkatinginan na lang kami. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Pero sa loob-loob ko, hindi ko makalimutan yung lamig na parang dumampi. May malaking puno malapit sa CR at doon muna kami naghintay habang nagre-regroup. Napansin ko yung isa naming kaklase, si Leia, biglang napaupo. Pinapawisan siya ng malamig kahit tirik ang araw. Leia, okay ka lang, nak? Tanong ng prof namin. Sir, nahihilo ako, parang ang bigat dito. Sagot niya, mahina ang boses. Agad siyang inalalayan ng mga kaibigan niya. Nang lumayo siya sa puno, medyo nakabawi siya ng lakas. Pero narinig ko yung isa sa mga tour guide na nagbiro, ay naku sir, baka kasi may ibang bantay dyan. At natawa siya, parang binawi agad. Pero napansin ko yung titig niya sa puno. Mahaba, parang may ayaw siyang sabihin. Sa isip ko, ganito ba talaga kapag may nakaraan ng isang lugar o baka naman may nakikinig pa hanggang ngayon? Nang makumpleto na ang lahat matapos ang CR break, nagpatuloy kami sa tour. Pero nung lumiko kami papunta sa isang maliit na bukas na bahagi ng courtyard, biglang tumahimik yung mga nasa unahan. Nasa gitna kasi kami ng damuhan. May isang malaking puting krus. Doon nagsimulang magpigil ng ingay ang grupo. Parang automatic na respeto. Narinig ko yung tour guide namin na nagsalita habang itinuro ito. Ito ang White Cross. Isang memorial cross kung saan nakalibing ang halos 600 na namatay sa loob ng dungeon. Hindi na po sila nakilala isa-isa. Mass grave po ito. Tahimik lang kaming lahat. Walang nagpicture, walang nagbiro. Yung mga kaninang maingay biglang natahimik. Ako naman nakatingin lang sa krus. Iniisip na sa ilalim ng damuhan na tinatapakan namin nandun yung mga katawan na hindi na nakilala. Para siyang simpleng monumento pero ramdam mo yung bigat. Para sa akin nagsilbing babala siya kung anong susunod na makikita namin. Handang sabihin ng tour guide na bababa na kami sa dungeon, parang sabay-sabay kaming napalunok. Naglakad kami sa makipot na pasilyo papunta sa dungeon area. Doon ko naramdaman ang isa sa pinaka-hindi ko malimutan. Bigla kong naamoy ang matapang na amoy ng kalawang na parang hinalo sa dugo. Walang ibang nakapansin, lahat sila nagkikwentuhan lang. Pero para sa akin, sobrang tapang ng amoy at parang dumidikit sa ilong ko. Habang naglalakad, may narinig akong mahihinang ingay. Hindi siya malinaw, parang mahihinang pag-ungol. Halos bulong lang na nanggagaling sa dulo ng pasilyo. May naririnig ba kayo? Tanong ko. Umiling lang sila. Wala, Danny. Huwag kang manakot. Tumahimik na lang ako. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka imahinasyon lang. Siguro dahil alam kong
Haunted ang Fort Santiago. Siguro utak ko lang to. Pero kahit anong paliwanag, hindi ko matanggal yung kaba na sumisiksik sa dibdib ko. At nang bumaba kami sa dungeon, mas lalo kong naramdaman yung bigat. Hindi lang sa physical na bigat, parang emosyonal. Yung tipong ang hirap huminga. Yung tipong kahit wala namang nagsasalita, parang may mga matang nakatitig sa'yo mula sa dilim. Mababa yung kisame at makipot yung pasilyo. Basa ang sahig at bawat hakbang namin may tunog na parang lunod na echo. Yung hangin amoy bakal at lumang tubig. Tapos may kasamang kakaibang lansa na parang hindi lang basta kalawang. Narinig ko yung professor naming nagsasalita. Sinusubukan pa rin gawing educational ang lakad namin kahit halata namang lahat kami tensyonado. Dito'y kinulong ang mga bihag noong panahon ng Hapon. Marami ang nalunod. Pinahirapan. May mga kwento na minsan buong chamber pinupuno ng tubig para patayin ang mga preso. Habang sinasabi niya yon, mas lalo kong naramdaman yung lamig na parang kumakapit sa buto. Para bang bawat hinga ko may kasamang bigat ng mga taong nakalabas dito. May mga estatwa ng mga bilanggo sa gilid ng dungeon, parang reenactment. Pero kahit alam kong gawa lang sila sa semento, parang may kung anong buhay sa mga mata. Yung tingin nila hindi blanco, parang galit, parang pagod, parang nanlilimos ng awa. At doon ko narinig, mahina lang noong una, parang sumisingit sa pagitan ng mga yabag namin. May mga boses, hindi malinaw, parang mga higbi na galing sa ilalim ng lupa. May iyak na humahaba tapos may mga bulong na halos hindi ko maintindihan, pero pakiwari ko, nagmamakaawa. Tulungan niyo kami. O baka iniisip ko lang. Hindi ko masabi kung guni-guni ba, pero ramdam ko, hindi lang ako ang nakakarinig. May ilan sa amin na biglang naglingunan, parang nagtataka kung saan nang gagaling yung tunog. Hindi ko na pinansin kahit nangingilabot ako. Tahimik ang buong grupo. Wala masyadong nagbibiro gaya kanina. Hanggang sa may narinig akong mabigat na paghinga. Si Carlo, nakatigil sa gitna ng pasilyo, parang hindi makahakbang. Hawak niya yung dibdib niya at pawis na pawis kahit malamig doon sa loob. Ilang segundo lang bumagsak siya sa isang tabi, hingal na hingal. Nagkagulo, may sumigaw ng pangalan niya, may lumapit agad para tulungan siya. Halos sabay noon, may isa pa naming kaklase si Lea na napaupo bigla at nagsabi na parang umiikot yung paligid. Pinapawisan siya ng malamig at halos hindi makatingin sa paligid. Ako naman habang naguguluhan sa nangyayari, napatingin ako sa isang sulok ng selda. Doon ko siya nakita. Isang payat na lalaki, nakaupo, nakatalungko, marumi ang katawan at butas-butas ang suot. Mahaba ang buhok, nakatago ang mukha. Akala ko nung una estatwa rin siya, pero hindi. Gumagalaw yung balikat niya. Mabagal, parang humihinga. Nanigas ako, hindi ko masabi kung tao ba talaga siya o hindi. Pero habang nakatitig ako, parang mas lumilinaw. Sobrang payat, parang balat na lang ang natira. Tapos yung ulo niya unti-unting tumingala. Hindi ko na hinintay makita ng buo yung mukha niya. Lumipat agad ang tingin ko sa sahig. Nagpapanik ako sa loob. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang daming tanong. Ako lang ba ang nakakakita nito? May third eye ba ako? Imagination lang ba to? Dahil alam kong haunted ang lugar. Pero bago ko pa makumbinsi ang sarili ko, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kabilang banda ng pasilyo. Isa naming kaklase na babae nakaturo mismo sa direksyon kung saan ko nakita yung lalaki at tumili. Sino yun? May tao! May tao sa loob! Nagkagulo ang lahat. Yung iba na paatras, yung iba na pasigaw. May halos matumba sa takot. May isang nagpilit umakyat ulit ng hagdan pero pinigilan ng professor. Pinakalma niya lahat. Nagsisigaw din ng, kalma lang, wala kayong nakikita, wala yan. Pero ramdam mo sa boses niya na hindi siya sigurado sa sinasabi niya. Parang gusto niya lang putulin yung takot bago tuluyang magpanik ang lahat.
Hindi ko sinabi na nakita ko rin. Nanatili akong tahimik. Pinipilit kumalma. Pero sa loob ko, ang lakas ng kabog ng dibdib ko kasi ngayon hindi ko na pwedeng ituring na imagination lang. May isa pa talagang nakakita at may dalawa pang bumigay dahil sa bigat ng lugar. Pagtingin ko ulit sa selda, wala na yung lalaki. Parang hindi siya nandun kanina. Pero yung pakiramdam, yung bigat, yung malamig na presensya nandoon pa rin, parang nakasabit sa balikat ko. Nagkaroon ng katahimikan pagkatapos ng kaguluhan. Halos lahat nagbubulungan. Nag-argue kung may nakita ba talaga o wala. Yung iba pinipilit na prank lang, baka guni-guni lang dahil sa kwento ng tour guide. Baka nga yung estatwa lang, baka namalikmata lang dahil ang dilim. Pero sa mukha ng mga kaklasiko na sobrang takot, alam kong hindi yun gawa-gawa. Ako nanatili pa rin walang sinasabi. Hindi ko kayang aminin na nakita ko rin yung nakita niya. Pero sa loob ko malinaw na. Hindi lang ako ang nakakaramdam. Hindi lang ako ang nakakita. At kung ganoon, ibig sabihin, totoo siya. Totoo yung presensya dito. At doon ako unang tinamaan ng takot na hindi ko kayang i-deny. Hindi na ito biro. Hindi na ito educational tour na lang. Pag-akyat namin pabalik mula sa dungeon, ramdam ko yung ingay ng mga yabag namin sa makitid na hagdan. Pero kahit maingay, parang may kasabay na tunog ng mga yabag na hindi galing sa grupo. Hindi ko na lang binanggit, baka ako na naman ang pag-isipan. Ang mas hindi ko makalimutan kahit nasa ibabaw na kami, parang dala ko pa rin yung mga narinig ko sa ilalim. Yung mga iyak, yung mga bulong, paulit-ulit na parang nakadikit sa tenga ko. Sa dami ng ingay ng mga kaklase kong nagbubulungan, parang ako lang ang nakakarinig. Hindi ko alam kung memorya lang ng narinig ko sa loob o kung sumasama talaga sila sa akin palabas. Kahit anong gawin ko, hindi mawala yung pakiramdam na may umaaligid pa rin, naghahanap ng makikinig. Paglabas namin sa mas maliwanag na bahagi ng Fort Santiago, nagkatinginan kaming lahat. Halatang nanginginig pa yung iba. Si Carlo nauna nang inalalayan ng dalawang kaklase, mukhang nakabawi pero parang lutang pa rin ng itsura. Si Leia naman nakaupo sa isang gilid habang pinapahinga ng prof. Maputla siya, pawis na pawis, parang hindi pa rin makahinga ng maayos. Ang dami naming bulungan habang nakatayo sa lilim. May ilan na pilit pinagtatawanan yung nangyari. Sinasabing baka prank lang o kaya'y overacting yung tumili. Pero ramdam mong pilit lang yung tawa nila dahil nanginginig pa rin ang boses. Yung iba naman seryosong nag-argue. May nagsasabing baka illusion lang dahil sa ilaw at dilim. May nagsabing baka may nag-costume para takutin kami. Pero may isa na halos hindi makapagsalita ang nagbulong. Hindi estatwa yon. Nakita ko sa mga mata nila yung parehong takot na nararamdaman ko. Hindi na ito basta kwento o guni-guni. May iba talagang nakakita. Ang prof namin pilit pa rin kontrolado ang tono kahit halata mong hirap din siya sa nangyari. Mga anak, kalma lang. Huwag tayo magpanik. Lahat ng napansin ninyo, normal yun sa ganitong lugar. Madilim, mahangin at nakaka-pressure ang atmosphere. Mahirap huminga, lalo na kung nag-uunahan ang isip. Pero kahit sinabi niya yun, hindi na bumalik sa dati yung energy ng grupo. Yung tour guide ngumiti at nagbiro pa. Sabi ko naman po sa inyo, huwag masyadong nagpapadala sa mga naririnig. Baka may magparamdam tuloy. Pero halata sa tono niya na hindi siya komportable. Hindi gaya kanina na punong-puno siya ng kwento at trivia. Ngayon, parang nagmamadali siyang ibahin ang usapan. Habang nakikinig ako sa kanila, parang gusto kong sumigaw na at aminin na mayroon din akong nakita. Pero pinigilan ko sarili ko. Hindi ko rin kayang tanggapin ng buo na may kaluluwa ng dating bilanggo akong nakita. Kaya nanahimik ako.
Pero habang nananahimik ako sa isip ko pa ulit-ulit na bumabalik yung itsura ng payat na lalaking nakaupo sa sulok. Yung pag-angat ng ulo niya, yung mabagal na galaw ng dibdib niya na parang humihinga pa rin hanggang ngayon. Hindi ko man nakita ng buo yung mukha niya, sapat na yung presensya para manlamig ako. Habang pinipilit kaming magpatuloy sa tour, ramdam ko yung mabigat na takot na nakadikit na sa amin. Para bang hindi lang namin basta iniwan yung dungeon doon sa ilalim, para bang may kasamang umakyat. Naglakad kami papunta sa susunod na bahagi ng Fort Santiago, pero halata mong wala na sa mood ang lahat. Kung kanina punong-puno ng tanong tungkol sa kasaysayan, ngayon halos walang gustong magsalita. Yung iba naglalakad ng dikit-dikit, ayaw mapahiwalay. Yung iba tahimik lang na nakayuko. Narinig ko yung bulungan sa likod. Uy, nakita mo ba talaga? Di ko alam, pero may gumalaw eh. Baka naman kaluluwa talaga ng preso na namatay doon. Psst, tigilan na natin. Baka sumama pa sa atin. At doon ako natamaan ng gusto. Baka sumama pa sa atin. Parang ang gaan sabihin, pero nung narinig ko yun, bigla kong naramdaman na baka nga, posible. Kasi yung lamig hindi pa rin nawawala. Yung bigat, dala ko pa rin. Naalala ko rin bigla yung sinabi ng professor kanina, buong chamber pinupuno ng tubig para patayin ang mga preso. Hindi ako makaalis sa imahe na baka yung nakita ko ay isa sa mga nalunod doon, isa sa mga hindi nakalabas. Isa sa mga naiwan at hindi natapos yung paghihirap. At ngayon ako ang nakakita. Ako ang napansin. Habang tumutuloy kami sa susunod na lokasyon, pinipilit kong huwag magpakita ng kahit anong kaba. Pero sa loob-loob ko, sigurado na ako, hindi imagination yung nangyari. Hindi biro, totoo siya. At kung totoo siya, ibig sabihin, kaya niyang magpakita ulit. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung saan, pero sigurado akong hindi doon natapos ang lahat. At yun ang pinakaunang beses sa buong buhay ko na natakot ako ng totoo. Hindi na siya simpleng pakiramdam. Hindi na siya mga kwento lang na binabasa ko. Ito na yung uri ng takot na hindi mo basta maaalis kahit lumabas ka na sa lugar. Yung uri ng takot na dala mo pauwi. Pero pagkatapos ng kaguluhan sa dungeon, nagpatuloy pa rin ang tour. Kahit obvious na marami sa amin unsettled na, wala na kaming choice kundi sundan yung guide. Tahimik lang ako habang umaakyat kami. Ramdam ko pa rin yung bigat sa dibdib. Parang hindi naalis kahit nakalabas na kami sa madilim na selda. Nakarating kami sa tinatawag nilang Falsa Braga Media Naranja. Sabi ng tour guide, ibig sabihin daw ng Falsa Braga ay false wall. Kasi mas bababa ito kaysa sa main wall. Parang dagdag na layer para mas protektado ang Baluarte de Santa Barbara kapag binobomba. Media Naranja naman kasi hugis kalahating orange yung structure. Naka-platform kami at mula rito kita yung dungeon sa baba kung saan kami nanggaling. May railing lang na bakal na naghihiwalay sa amin at sa malalim na espasyo. Habang nagsasalita yung guide tungkol sa military design, hindi ko maiwasang mapatingin pababa. Kita ko yung madilim na butas ng dungeon, parang bibig na nakanganga, handang lamunin ulit kung sino mang papasok. Doon ako kinilabutan kasi habang nakatingin ako, parang may narinig akong boses na galing mismo sa ilalim. Mahina lang sa simula, mga pabulong. Tulungan mo kami. Hindi ako gumalaw. Sinubukan kong makinig ng mas maigi. Maya-maya dumami. Hindi na lang isa o dalawa. Parang sabay-sabay na boses ng mga taong umiiyak at humihingi ng tulong na ang hihina. May halong ungol ng sakit, may paghingi ng awa. Hindi ko alam kung paano i-describe pero sigurado kong hindi imagination kasi ramdam ko mismo sa tenga ko yung bigat ng boses nila. Napaatras ako ng konti. Parang gusto kong lumayo sa railing.
Hindi ko masabi kung talagang yun ang narinig ko o utak ko lang ang nagbigay ng ibig sabihin sa tunog. Napatingin ako sa mga kaklase ko. Yung iba tuloy-tuloy lang nakikinig sa tour guide, parang walang naririnig. Pero may ilan na halatang nag-iba ang itsura. Parang hindi mapakali. May kumakagat sa labi, may nagtatapik sa braso ng katabi. May isa pang bulong na narinig ko mula sa likod. Uy, naririnig mo ba yun? Walang sumagot. Parang ayaw na nilang ulitin ang sinabi. Baka may sumang-ayon o baka natatakot silang aminin. Ako naman hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pumikit ako. Pilit kong pinakinggan ng mas maigi at doon ko naalala yung mga kwento ng matatanda sa amin sa La Trinidad. Sabi ng lola ko dati, kapag may namatay at hindi nahanap ang bangkay, maririnig mo pa rin daw minsan ang iyak nila tuwing gabi. Hindi ibig sabihin na pinipili ka nila. Minsan gusto lang nilang maalala. Pero minsan din, kapag ikaw ang nakarinig, baka ibig sabihin ikaw ang dapat magkwento para sa kanila. At doon ako kinilabutan. Kasi parang ganoon mismo ang pakiramdam ko. Ako yung nakakarinig, ako yung nakakaunawa at bilang history major na palaging nakikinig sa kwento ng patay, parang ako rin ang pinili ngayon. Napakagat ako ng labi para pigilan ang panginginig. Pilit kong inisip, baka tunog lang ng tubig. Baka imahinasyon lang, pero kahit anong paliwanag iba ang bigat na dala ng mga boses. Hindi sila parang guni-guni, para silang buhay na sugat na binubuksan ulit. Narinig ko ulit, mas marami na, mas sabay-sabay. Hindi ko na maintindihan lahat pero ramdam ko yung bigat. Para bang nasa ilalim pa rin ako ng dungeon kahit nakatayo ako sa itaas. Bigla akong naramdaman na parang nabibingi ako sa katahimikan ng paligid. Yung ingay ng mga kaklase ko malayo, yung boses ng tour guide humihina. Pero yung bulong mula sa ilalim dumidiretso sa loob ng ulo ko. Tinakpan ko ang tenga ko pero wala ring epekto kasi hindi na siya basta tunog, para siyang memorya na pumapasok na mismo sa isip ko. At sa gitna ng lahat ng yon, isang tanong ang kumapit sa isip ko. Ako lang ba? O ako talaga ang tinatawag nila? Sir Jupiter, doon ko unang naramdaman na hindi na kami basta bisita. Hindi lang kami nag-field trip. Hindi rin daw simpleng educational tour kasi kung simpleng bisita lang kami, bakit ganito? Bakit parang pinapakinggan nila ako? Naalala ko tuloy ang isa sa mga sinabi ng professor namin noong lecture. History is memory. Pero habang nakatayo ako roon, ramdam kong kulang yon. Ang totoo, history is memory. Pero may mga memorya na hindi marunong tumahimik. At kapag hindi sila pinapansin, sila mismo ang gagalaw. At mula noon, Sir Jupiter, hindi na ako nakaramdam ng pagiging observer. Pakiramdam ko ginawang saksi na rin ako ng mga boses na yon. Pagkatapos ng bahagi na yon sa Falsa Braga, halata na sa buong grupo na may nagbago. Kung kanina may ilan pang nagtatawanan, nagbibiro o nagpipicture, ngayon parang sabay-sabay kaming binuhusan ng malamig na tubig. Tahimik ang lahat habang lumilipat kami sa susunod na bahagi ng Fort Santiago. Pero ang katahimikan na yon, hindi sa yung normal na tahimik. Hindi sa yung katahimikan ng respeto o pagod. Parang katahimikan siya ng takot na hindi alam kung saan ibubuhos. Nasa open courtyard na kami noon, tirik ang araw, pero bakit ganun? Ang bigat pa rin ng hangin. Para bang may nakalambitin sa balikat namin. Dapat mas kampante na kasi maliwanag, mas presko, at may ibang turista ring nakapaligid. Pero sa totoo lang, lalo kaming hindi mapakali. Napansin ko ang mga kaklase ko, si Carlo na muntik nang himatayin kanina sa dungeon biglang tahimik. Kanina pa siya makwento pero ngayon, nakayuko lang parang ayaw makipag-usap. Si Leia naman nakahawak pa rin sa braso ng prof namin at halos hindi bumibitaw. Tapos bigla na lang may isa akong kaklaseng babae na nagsimulang umiyak. Hindi malakas kundi parang pigil. Nanginginig ang balikat habang pinupunasan ng luha. Hindi niya masabi kung bakit.
Basta daw ang bigat. Walang nakapagpatahan sa kanya agad. Kasi lahat kami parang ganoon din ang pakiramdam. Pero hindi lang sinasabi. May isa pang lalaki na nagalit. Sir, labas na tayo. Tama na to. Hindi na educational to, sir. Halos pasigaw niyang sabi. Halata mong nanginginig din siya pero ang naging reaksyon niya ay galit, hindi takot. Gusto niyang mag-walk out pero pinigilan siya ng professor at sinabing magtiis pa ng kaunti. At habang lahat nagkakanya-kanya ng reaksyon, may umiiyak, may nagdadasal ng Padre Nuestro, may pilit na nagbibiro pero halatang nanginginig ang boses. Ako naman na natiling nakamasid. Parang mas lumilinaw sa akin ang mga bagay kaysa dapat. Naririnig ko ang yabag ng mga paa ng grupo pero sa bawat hakbang parang may kasunod pang yabag na hindi tugma sa ritmo namin. Minsan mabilis, minsan mabagal. Pero laging nandyan. Lumingon ako ng bahagya. Wala namang nakasunod na tao maliban sa amin. Tapos may dumaan na malamig na dampi sa batok ko. Hindi sa hangin galing sa electric fan o bugso ng simoy. Ibang klaseng lamig. Yung parang dumaan ang isang taong wala sa katawan. Napatingin ako sa lupa. Doon ko nakita ang mga aninong hindi tugma sa galaw ng mga kasama ko. Yung mga paa ng kaklase ko maayos ang bagsak ng anino. Pero sa gilid may mga aninong kumikilos ng kakaiba. Parang may mga taong nakatayo lang, hindi gumagalaw. Nang igalaw ko ang mata ko, nawala sila. Hindi ko na sinabi sa iba. Sa sobrang tensyon baka lalong magpanik. Pero sa sarili ko sigurado na ako, hindi lang imagination, may kasabay talaga kami. Sir Jupiter, ito na yung moment na hindi na pwedeng ipagkaila ang mga nangyayari. Kahit anong biro, kahit anong baka guni-guni lang, hindi na uubra. Kasi hindi lang isang tao ang apektado. Lahat kami, kanya-kanyang paraan. Pero ramdam namin ang parehong presensya. Yung iba tahimik na naglalakad ng dikit-dikit. Halos ayaw bitawan ang balikat ng katabi. Yung iba sunod-sunod na nagro-rosaryo. May isang kaklase pa akong nakita na nakapikit habang naglalakad, parang binubulong-bulungan ng sarili para hindi mabaliw. At ako'y nanatiling nakikinig. Kasi mas nararamdaman ko na ngayon na baka yun mismo ang dahilan kung bakit ako ang pinapansin. Ako yung sanay makinig, sanay magsulat, sanay tumingin sa mga detalye. At kung may mga kaluluwang hindi na marinig ng kahit sino, baka ako na lang ang naiwan para maging saksi. Ang mas nakakatakot, Sir Jupiter, kahit nasa ibabaw na kami, kahit nasa liwanag na, hindi na nawala yung bigat ng dungeon. Parang bitbit na namin siya kahit saan kami pumunta sa loob ng Fort Santiago. Minsan napapatingin ako sa mga pader na bato at naiisip ko, ilang libong tao na kaya ang napakulong dito? Ilang sigaw na kaya ang nalunod sa kapal ng mga dingding na ito? At kung ang mga sigaw na iyon ay hindi nakakalabas noon, saan pa ba sila pupunta kundi sa mga taong gaya namin na naglalakad ngayon? Akala ko doon na matatapos ang lahat. Sa dungeon, sa mga boses, sa takot ng mga kaklasiko. Pero hindi pa pala yun ang rurok. May isa pang sandali na hanggang ngayon kapag naaalala ko parang bumabalik lahat ng bigat ng Fort Santiago. Dinala kami ng tour guide sa huling bahagi ng tour. Malapit sa dulo ng pasilyo kung saan makikita ang mga lumang pader at ang mismong daan na tinahak daw ni Rizal bago sa dinala sa bagong bayan. Sabi ng guide, this was Rizal's final walk. Bago sa binaril, ito ang dinaanan niya. Tahimik lang ako habang nakikinig pero sa loob-loob ko parang mas mabigat pa yun kaysa sa kahit anong dungeon. Kasi doon mismo lakad lang ni Rizal, lakad ng isang taong alam na niya ang magiging wakas. Habang naglalakad kami sa daan, ramdam kong bawat hakbang ko parang kumakalansing ang mga kadena na hindi ko naman suot. Pakiramdam ko ako yung preso. Ako yung hihilahin papunta sa wakas. Sa gilid ko may isa pang kaklase na biglang nagsabi, "Please tell me,
Naririnig niyo ba ang naririnig ko? Walang sumagot pero alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Kasi ako mismo naririnig ko rin. Mga yabag na hindi tugma sa hakbang namin. Minsan nasa likod, minsan nasa unahan. At doon ko siya nakita ulit. Hindi na sa dungeon, hindi na sa sulok. Sa mismong gilid ng daan nakatayo ang payat na lalaking nakita ko kanina. Marumi ang katawan, nakalugay ang buhok, nakatungo ang ulo. Hindi siya naglalakad, hindi rin gumagalaw. Basta nakatayo lang, parang naghihintay. Napahinto ako sa lakad ko. Parang nanigas ang tuhod ko. Walang ibang nakapansin o baka ayaw lang nilang tumingin sa direksyon na yon. Pero ako kitang-kita ko. At nang dahan-dahan niyang iniangat ang ulo niya, doon ko nakita ang mukha. Sir Jupiter, hindi ko ma-describe ng buo kasi parang wala na siyang natirang mukha. Parang pinaghalo ang balat na nilusaw at mga mata na sobrang lalim. Punong-puno ng sakit. Hindi siya nakatingin sa lahat. Sa akin lang. Diretso, walang ibang direksyon. Nang magtagpo ang mga mata namin, biglang nagsabay-sabay ang lahat ng boses. Hindi na siya bulong, hindi na siya iilang iyak, parang buong kulungan ang sumigaw ng sabay. Mga ungol ng hirap, mga dasal ng awa, mga iyak ng galit. Lahat sabay-sabay na pumasok sa tenga ko. Natakpan ko ang tenga ko pero wala pa rin. Nasa loob na ng ulo ko yung mga tinig. Pero para akong nalunod kahit nakatayo sa lupa. Para akong binabalik sa ilalim ng dungeon, pinipilit na ilubog ulit sa tubig. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatigil doon. Ang alam ko lang biglang dumilim ang paningin ko kahit tirik na tirik ang araw. Parang lumit ang daan. Parang ako lang ang natira at yung payat na lalaking yun. May narinig pa akong isang linya bago tuluyang natakpan ng ingay ang lahat. Ikaw na ang magsalita para sa amin. Pagkarinig ko noon parang nawala ako sa sarili ko. Nanginginig ang buong katawan ko at nangingilo ang dibdib ko at pakiramdam ko babagsak ako. Nang nagbalik ako sa ulirat, nasa labas na kami. Hawak ako ng isa kong kaklase. Tinatanong kung okay lang daw ako. Sabi nila namutla raw ako at parang hindi humihinga saglit. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Hindi ko na maalala yung huling bahagi ng tour. Basta ang huli kong malinaw na memorya ay yung mga mata ng lalaking yun at yung sabay-sabay na tinig na parang binasag ang tenga ko. Sir Jupiter, yun na ang pinakamatinding sandali ng buhay ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nangyari. Hindi ko rin kayang sabihin kung totoo ba yun o utak ko lang. Pero ang alam ko, hindi ako nag-iisa. May mga kaklase akong umiyak, may nagdasal, may nag-walkout, at may halos himatayin. Lahat kami may bitbit mula roon. At hanggang ngayon hindi ko alam kung nakalabas na ba talaga ako. Oo, nakauwi ako sa Benguet. Nakakapagsulat ako ng sulat na ito. Pero sa tuwing pipikit ako, bumabalik pa rin yung daan. Yung tingin ng lalaking yon at yung boses na nagsasabing magsalita ako para sa kanila. Kaya ito ang ginagawa ko ngayon, Sir Jupiter. Nagsusulat ako, nagsasalita kasi baka ito ang tanging paraan para hindi na kami muling balikan. Sir Jupiter, matagal kong inisip kung dapat ko bang isulat ang lahat ng ito. Kasi paano kung wala namang maniwala? Paano kung sabihin lang ng iba na dala lang ng pagod, ang init, ang imahinasyon? Madali kasing ipaliwanag ang takot kapag hindi ikaw mismo ang nakaranas. Pero sa bawat gabing pilit kong tinutulugan, bumabalik pa rin sa isip ko yung mga boses. Hindi sila nawala kahit nakabalik na ako sa Benguet. Hindi ko sila naririnig ng malinaw gaya ng sa dungeon, pero nasa alaala ko na sila. Parang echo na nakadikit na sa akin. Kaya ako sinusulat ito ngayon kasi kung hindi ko gagawin baka tuluyang mabaon lang sila sa katahimikan. At yun mismo ang ayaw nilang mangyari. Hindi ko sinasabi na sinundan nila ako. Hindi ko rin kayang sabihin na nakaligtas talaga ako. Ang alam ko lang ako pa ang natira para magsalita. At sa Cordillera kung saan ako lumaki, malaking kasalanan ang hindi makinig kapag may tinig na nanggagaling sa nakaraan.
Naiisip ko rin ang sinabi ng professor namin bago ang field trip. Hindi ninyo dapat basahin lang ang kasaysayan. Kailangan nyo itong maranasan. Siguro tama siya, pero hindi ko alam kung ganito ba ang ibig niyang sabihin. Kasi sa karanasan namin, hindi lang kasaysayan ang nakita namin, kundi ang mismong alaala ng mga taong naiwan. Madalas kong itanong sa sarili ko, bakit ako? Bakit ako ang pinili ng mga boses na yun? Siguro dahil ako ang nakikinig. Ako yung mahilig magsulat sa journal, ako yung hindi agad bumibitaw sa mga detalye. At ngayon, kahit pilitin kong kalimutan, hindi ko na kayang burahin ang bigat na ibinigay nila sa akin. Para bang binigyan ako ng tungkulin. Hindi ko mang ginusto, pero parang ako ang naging tagapagdala ng memorya nila. At sa totoo lang, mabigat siya. Mabigat yung pakiramdam na hindi mo alam kung kailan ka muling tatawagin ng mga tinig na yon. Pero kung may natutunan ako, Sir Jupiter, ito lang. Minsan, ang nakaraan mismo ang lalapit sa iyo para iparamdam na buhay pa sila. At kapag hindi ka handa, baka tuluyang lamunin ka ng mga alaala na yon. Kaya sa mga makakabasa o makakarinig nito, sana tandaan po ninyo, ang mga lugar na binabaha ng dugo hindi nagiging tahimik. Hindi sila basta tourist spot, hindi sila basta photo op. Sagrado sila at dapat igalang. Kasi ang bawat pader, bawat bato, bawat krus ay may bitbit na hindi natin nakikita. Ako po si Danny Romero, history major mula Benguet, at ito po ang kwento ko. Hindi ko alam kung magiging magaan ang pakiramdam ko pagkatapos nito o baka lalo pang bumigat. Pero kahit ano pa gusto kong gawin ang sinabi ng mga tinig na yon. Ako ang magsasalita para sa kanila.